Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Victor, na tumakas mula sa Thessalon, Greece. Nakilala niya ang isang Aleman na mamamahayag na nagngangalang Greta sa isang silid ng hotel, gaya ng kanilang pinlano. Binigyan ni Victor si Greta ng ilang lihim na papeles ng CIA, na may laman na malaking lihim tungkol sa Amerika. Tinatanong niya kung paano niya nakuha ang mga papel na ito, ngunit hindi siya nagsalita. Habang kinukunan niya ng litrato ang mga papel, bigla siyang naglabas ng baril. Sinabi niya na gusto niyang siya ang magbahagi ng mga lihim, at pinatay niya ito ng walang awa. Pagkatapos nito, sinabi ng balita na maaaring napatay ng CIA si Greta, dahil palagi niya silang binibatikos ng buong tapang. Dahil dito, nagprotesta ang mga tao sa Europa, dahil siya ang pangatlong mamamahayag na pinatay sa isang buwan. Ang Greek Deputy Foreign Minister, Kostas Leonteris, ay nagsabi na hindi nahahayaan ng Europe na kumilos ang CIA tulad ng pagkilos nila sa ibang bansa. Samantala sa CIA headquarters, isang ahente na si Kate ang nanunood ng CCTV footage mula sa hotel kung saan namatay si Greta. Mukhang napakahusay ni Victor dahil pinili niya ang isang hotel na walang mga kamera, kaya mas mahirap ang pagsisiyasat. Gumagamit si Kate ng espesyal na teknolohiya upang mahanap ang isang lalaking nagngangalang Victor sa mga larawan mula sa isang istasyon ng tren. Sinabi niya sa kanyang boss na si O'Malley, na nabigla dahil napag-alaman nila na si Victor ay matagal nang patay sa loob ng 1 taon at kalahati, at dating lihim na nagtatrabaho para sa CIA, na nag-uugnay sa Russian Mafia sa Greece. Samantala, isang lalaking nagngangalang Steve Ville ang nagpapanggap na isang bricklayer para makakuha ng trabaho. Sinabi sa kanya ni O'Malley at Kate ang tungkol kay Victor na nabubuhay pa. Hindi naniniwala si Steve noong una, dahil nakita niya ang pagkamatay ni Victor. Ngunit ipinakita sa kanya ni O'Malley ang isang larawan ng isang lalaking Ruso na pinatay ni Victor, 2 taon na ang nakalilipas. Natagpuan ang larawan ng taong ito kung saan pinatay si Greta, na nagpapakitang gusto ni Victor na magbunyag ng mga lihim. Hiniling ni O'Malley kay Steve na tulungan siyang mahuli muli si Victor. Naalala ni Steve ang koneksyon niya sa pamilya ni Victor habang nagtatrabaho sa gabi. Biglang may bumaril sa kanya. Lumaban siya, napagtanto na ang mga lalaking ito ay ipinadala ni Victor, at natalo silang lahat. Pagkatapos nito, sumang-ayon si Steve na magtrabaho muli kay O'Malley. Kinabukasan, pumunta sina Steve at Kate sa Greece gamit ang isang eroplano ng militar, upang maiwasan ang kaguluhan, dahil ayaw ng mga mamamayan ng Greece na pumasok ang mga ahente ng CIA. Sa paglalakbay, nalaman ni Kate ang tungkol sa nakaraan ni Victor, at kung paano namatay ang kanyang pamilya. Dumating sila sa airport, at gumamit sila ng sasakyan ng militar. Iminumungkahi ni Steve na huminto sa lugar ng isang kaibigan, upang kumuha ng mga gamit. Tinutulungan sila ni Patricio sa lahat ng kailangan nila, at binibigyan sila ng isang magarang kotse. Tumungo sila sa Thessalon at nag-check-in sa isang magandang hotel, at nagtanong si Kate kung sino ang magbabayad. Habang naliligo siya, pumunta si Steve sa isang simbahan na dati nilang pinupuntahan ni Victor. Nag-iwan siya ng phone kung saan sila nagpalitan ng gamit. Pagkatapos ay nakilala niya ang isang ahente ng CIA na nagngangalang Ty, at sinabi sa kanya kung bakit siya naroon. Nagulat si Ty, ngunit tinulungan niya si Steve na mahanap ang isang matandang kaibigan na nagngangalang Sten. Si Sten ay nagpapatakbo ng isang beach club ngayon. Sinubukan ni Steve na kumuha ng impormasyon mula sa kanya, ngunit sinabi ni Sten na patay na si Victor. Nakipag-away si Steve sa mga gwardya at umalis, at dumating si Kate para sunduin siya. Sa kanilang pagmamaneho, inihayag niya na sinusubaybayan niya siya gamit ang isang device. Naglagay din siya ng tracking device kay Sten para masundan nila siya, at sabihin sa kanya kung bakit si Victor ay nasa isang misyon ng paghihiganti laban sa mga Ruso. Gusto ni Victor ng $100 milyong na Bitcoin para ihinto ang pagdudulot ng gulo. Samantala, si Ty na nasa Greece CIA ay nakatanggap ng mensahe mula kay Victor na nagbabanta sa gobyerno ng Amerika. Habang matagumpay na nahanap ni Steve at Kate ang bahay ni Sten. Nang umalis si Sten, nagpa siya si Steve na huwag ipaalam kay Ty ang kanilang ginagawa, ngunit inanyayahan niya si Kate na pumasok sa kanyang bahay para sa ebidensya. Nakahanap sila ng isang laptop na may mapa ng isang merkado, ngunit hindi nila naiintindihan ang kahalagahan nito. Napansin ni Steve ang isang kahina-hinalang ledrilyo, at nakahanap ng mga lihim na dokumento na nakatago sa loob ng isang haligi.
Nakahanap din sila ng telepono na pagmamay-ari ni Greta na isang mamamahayag, at isang artikulo sa pahayagan tungkol sa CIA, ng isang lalaki na nagngangalang Alekos Melez, na tila susunod na target ni Victor. Nakarinig sila ng ingay at sinalakay ni Victor ang isang lalaki na pumasok, matigas ngunit natalo niya ito. Kinabukasan, sinabi ni Patricio kung saan makikita si Alekos Melez. Pumunta sila sa palengke gamit ang laptop ni Sten, at naghiwa-hiwalay para hanapin si Victor. Samantala, binabantayan ni Patricio si Alekos. Nakipag-ugnayan si Victor kay Steve na naghahanap sa kanya. Ipinaalala ni Steve kay Victor ang kanilang deal, ngunit nais ni Victor na maghihiganti sa taong naglantad sa kanya. Tina-target niya ang mga mamamahayag para sisihin ang CIA, at inamin niya na siya ang nagpadala ng mga killer para patayin si Steve. Nagbanta si Victor na papatayin si Kate kapag humaharang si Steve sa kanyang daan. Sa ibang bahagi ng palengke, nakita ni Kate ang mga kaguluhan na nangyayari. Hinahabol ni Steve si Victor pero nagkamali siya. Ang tunay na Victor ay nagpakita, at pinatay si Alekos. Binetukan ni Steve si Victor, habang tumatakbo ito palayo. Sa kabila ng pagsisikap ni Steve, hindi niya naabutan si Victor, ngunit pinatumba niya ito sa kanyang motorsiklo. Nakahanap si Patricio ng bag sa motorsiklo, at kinuha ito para sa impormasyon. Ipinakita ni Steve ang larawan ng isang UN ambassador na siyang susunod na target ni Victor, at sinabing si Victor ay may listahan ng mga target ng CIA. Gustong sabihin ni Kate kay O'Malley, ngunit iniisip ni Steve na maaaring tinutulungan ni O'Malley si Victor. Wala siyang tiwala sa sinuman sa CIA. Nagalit si Kate nang malaman niyang kausap ni Steve si Ty. Naalala ni Steve nang hindi sumang-ayon si Victor sa isang misyon na pumatay ng isang politiko. Sinubukan niyang iligtas ang pamilya ni Victor, ngunit siya ay nabigo. Nang magising si Steve, sinabi niya kay Ty ang tungkol sa bag na may lamang tablet, ngunit tumanggi itong ibigay sa kanya, dahil kaibigan niya si Victor, gusto niyang iligtas si Victor. Sa hotel, nakita ni Kate si Steve na tumatawag mula sa hindi kilalang tao. Sa tingin niya, hindi lang pera ang motibo ni Victor kundi ang pagpaparusa sa CIA. Pinaghihinalaan din niya si O'Malley sa pagpapadala kay Steve. Nakahanap siya ng hindi nasagot na tawag sa telepono ni Steve, at sa tingin niya ay galing ito kay Victor, sa paghihinalin na hinayaan ni Steve na makatakas si Victor. Sa lugar ni Patricio, nakita nilang patay na siya. Iniisip ni Steve na isa itong bitag ni Victor, at dumating ang grupo ni Sten upang patayin sila. Sumuko si Steve upang iligtas si Kate, at pumayag si Sten na palayain si Kate, ngunit ginugulat ni Steve ang lahat nang bigla siyang lumaban sa kanila. Ang taong naglagay ng bitag ay nawawala kasama si Sten at ang kanyang grupo. Nagulat si Kate, ngunit masaya na makitang buhay si Steve, na nagpahayag na dapat nilang patayin si Custis, ang foreign minister. Gayunpaman, parehong siya at si Victor ay tumanggi na tuparin ang mga utos na patayin ang ministro, at nagpasya silang huminto sa kanilang trabaho. Nagalit dito ang CIA at inilantad ang pagkakakilanlan ni Victor sa mafia ng Russia. Pagkamatay ni Patricio, naramdaman ni Steve na hindi na nila mailigtas si Victor dahil pinatay niya ang kanilang kaibigan. Nakatanggap si Kate ng mensahe mula kay O'Malley, na nagsasabing magbabayad ang CIA ng $100 milyong para mahuli si Victor. Dumating si O'Malley sa Greece, at hiniling kay Kate na gawin ang trabaho, ngunit tumanggi si Steve, nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Kate. Kaya pinaalis ni O'Malley si Steve mula sa CIA. Napagtanto ni Steve ang totoong intensyon ni O'Malley, na nagbigay kay Kate ng flash drive kasama ang bitcoins, at sinabihan siyang pumunta sa isang lugar na tinukoy ni Victor. Si Kate ay sumusunod sa mga tagubili ni Victor, at nakakuha ng isang telepono na may larawan ng gusali. Sinurpresa siya ni Steve, inalis ang kanyang tracker, at hinihingi ang flash drive. Hinanap niya si Victor. Kapag sinimulan nila ang paglipat ng Bitcoin, sinabi ni Victor na kailangan pa niyang patayin si Custis, at i-frame up ang CIA para sa pagpatay kay Patricio. Biglang may natagpo ang bomba, at itinulak ito ni Steve bago ito sumabog. Pagkatapos ng pagsabog, nasugatan si Steve ngunit nakita niya si Victor na sinusubukan siyang patayin. Nagtago siya sa isang basurahan, habang dumating si Kate. Hinabol nila si Victor, at pinaikot ni Steve ang kanyang sasakyan, ngunit wala si Victor sa loob. Nang maalala ang banta ni Victor na papatayin si Custis, sumugod si Steve kung saan nagsasalita si Custis. Nakita niya si Victor sa gitna ng mga mamamahayag na may nakatagong sandata. Binasag ni Steve ang entablado, na nagpabagsak kay Victor.
Humingi ng paumanhin si Steve sa hindi pagprotekta sa pamilya ni Victor, at hiniling sa kanya na sumuko. Ngunit nang gumawa si Victor ng isang kahina-hinalang hakbang, hindi sinasadyang nabaril siya ni Steve, at pagkatapos ay binaril ng pulis si Steve. Mamaya nagising si Steve sa ospital, kasama sina Kate at O'Malley. Sinabi ni Kate na natagpuan nila ang tablet ni Victor, ngunit hindi ang mga Bitcoin. Sinabi ni O'Malley na wala silang pakialam sa mga Bitcoin, dahil pinaniwalaan sila ni Costes na iniligtas siya ng CIA, na nagpahinto sa hindi pagkakaunawaan ng dalawang panig. Nakakita rin sila ng ebidensyang nagpapalinis sa CIA. Pinaghihinalaan ni Kate na kinuha ni O'Malley ang mga Bitcoin. Sa gabi, sinusuri ni Steve si Ty sa kanyang apartment. Plano niyang umalis sa bayan upang takasan ang mga kamakailang kaganapan. Habang nagpatugtog si Steve ng vinyl record, napansin niya ang isa pang ibinigay ni Victor kay Ty. Napagtanto niya na kilala ni Ty si Victor. Maya-maya, dumating ang mga lalaki sa kinaroroonan ni Ty, at tinutukan ni Ty ng baril si Steve. Lumalabas na ibinigay ni Ty kay Victor ang listahan ng mga target kapalit ng mga Bitcoin. Umalis siya, at dumating ang kanyang mga binayaran na mamamatay tao. Gumagamit si Steve ng mga pampasabog na nakatago sa kanyang mga vinyl record para patayin ang mga mamamatay tao. Nang makaalis si Ty, dumating si Kate at pinigilan siya. Sinubukan ni Ty na sagisaan si Kate, kaya kailangan siyang barilin ni Kate. Kahit na mahirap, naiintindihan ni Steve na ito ang tamang pagpipilian. Naban si Kate sa Greece, ngunit sinabi niya kay O'Malley ang tungkol sa pagkakasangkot ni Ty sa mga krimen ni Victor. Nakapagtataka, pinopromote siya ni O'Malley sa halip na tanggalin siya. Tinanggihan ni Kate ang promosyon at umalis sa CIA, sinusunod ang payo ni Steve. Ayaw niyang pakisamahan si O'Malley, na naging sanhi ng lahat ng problema sa Greece sa pamamagitan ng paglalantad kay Victor. Ang mga aksyon ni O'Malley ay humantong sa pagkamatay ng pamilya ni Victor. Sa wakas, bumalik si Steve sa pagiging isang bricklayer, at sinabing nakahanap siya ng layunin sa paghubog ng mga brick. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.